Isang patay na dugong o sikaw ang natagpuan sa Miag-Ao sa Iloilo. Napapabilang na po ang dugong sa mga hayop na nanganganib ng maubos. Nakatutok si Nanita Hobila ng GMA Iloilo. Nakitang palutang-lutang ang patay na sikaw o dugong na ito sa dagat na sakop ng Miag-Ao, Iloilo. Nakita ko lang ang galuta-lutaw sa may sa dagat, sagop ko. 10 talampakan ng haba at may bigat na halos 400 kilo ang dugong na nakita kahapon. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, posibleng pinatay raw ang dugong base sa sugat na nakita sa kaliwang palikpik nito. May agita na kang panabla o din baslay ang isda kaya may pilasta na nakita mo. Hinala ng mga residente, galing ang dugong sa ibang lugar at napadpad lang sa Miag-Ao. Sa ilalim ng DENR Administrative Order No. 55 Series of 1991, idinedeklara ang dugong bilang protected marine mammal sa Pilipinas. Ang sinuwang manakit, pumatay at humuli nito, posibleng pagmultahin ng hanggang 5,000 piso o makulong ng hanggang 4 na taon. Inilibing na ng mga residente ng Miag-Ao ang nakitang dugong. Maghihintay naman daw ang DENR ng ilang buwan para hukayin ang buto ng dugong para ipreserba ang mga ito. Ninita Hubilya, nakatutok, 24 oras. Sa England, muntik nang maagaw ng 2 batang Olympic torch na itinatakbo sa bayan ng Coventry. Nakalusot yung 2 bata sa security cordon. Dire-diretso sila sa mga runner at saka kinuha ang torch. Pero kagad silang pinalayo ng mga pulis at binawi ang torch. Naibalik ang torch sa mga runner at naipagpatuloy ang relay bilang bahagi pa rin ng pagbubukas ng London Olympics sa July 23. Tumambad na naman ang problema sa mga baradong daluyan ng tubig dahil sa mga pagbaha. At kung kailan naman umuulan, sa kaabala ang mga taga-MMDA sa paglilinis sa mga baradong estero at kanal. Nakatutok si Steve Dailisan. Nagmistulang swimming pool ang bahagi ito ng Letre Malabon. Kaya mga bata, sinamantala ang pagsuswimming. Di alintana ang naglulutangang basura at sakit na posibleng tumapo sa kanila. Masaya kami! Masaya kami dito! May mga basura. Yan! Ano lang po yan? Display lang yan! At habang busy sa paglangoy ang mga bata, walang puknat naman ang pagtatrabaho ng spider backhoe na ito para maalis ang burak at basurang nakabara sa daluyan ng tubig. Ang iba, mano-manong pinupulot. Nakasampung balik na raw ang dump truck nila na naghahakot ng basura pero tila kulang pa para masaid ang mga basura. Ayun pa rin yung basura na nanggagaling dito galing sa taas, sa Tugatog. Kung sa dito dumadaan dito sa creek natin, dito sa Letre. Ngayon, pag dito nagbabara siya, pinapakuha ko ngayon ang declogging crew natin. Pag naiipon dyan, tatanggalin, lalagyan natin dito, pagkatapos lalagyan natin sa truck. Kaso ano nangyayari, sir? Parang mahirap yung kunin kasi bumabara talaga. Puro yung mga plastic, styrofoam. Lahat ng klase nga ng nandito mga basura Kaya ang ginagawa ng mga tao natin, minsan nga dito, sa ilalim niyan, may mga kahoy pa dyan na pinakuha tayo kahapon. Ayon sa MMDA, 1 buwan pa lang na matapos ang Letre Creek na bahagi ng Kamanava Flood Control Project ng DPWH. Pero ang sanay solusyon, tila may karugtong pang problema. Doon dumaan yung drainage natin sa private lot. Kaya medyo problema tayo sa paglilinis ngayon doon. Pero kino-coordinate namin sa local nga para makausap yung may-ari ng lupa para mapaglinis tayo sa loob. Pati ang di matapos-tapos na drainage, inirereklamo na rin ng mga residente. Nakatambak kasi sa gilid ang buhangin at tinatangay na rin papunta sa creek. Itong kanal na to, dapat dire-diretso yan, i-link up nila no? Ang problema, mukhang i-shortcut na naman dito sa umaapaw na creek na. So kung umaapaw na tong creek, malabong maisolve yung flooding dito madadagdagan pa. Pangako ng DPWH NCR, tatapusin nila sa lalong madaling panahon ang proyekto. Nagsagawa rin sila ng declogging operation sa bahagi ng Espanya para alisin ang mga basurang nakabara. Sa Quiapo, Maynila underpass naman ang bumaha, nakadagdag pa sa baha ang natenggang roadworks. Sa Viluna, Barangay Piñahan, Quezon City, ang MMDA Flood Control Team ang tumutok sa paghigop ng gabewang na baha.
Gamit itong floodwater pumping unit ng MMDA, naglatag na lamang sila ng hose na siya ngayong humihigop sa tubig baha. Hindi na raw kasi kakayanin kung aantay nitong kusang humupa, lalo't merong mga nakabara dun sa mismong daluyan ng tubig. Gaya na lamang nung kanilang nakitang malalaking tipak ng bato. Ito yung mga nakaharang dun sa mismong kanal kanina, dahilan para hindi tuluyang umagos ang tubig palabas doon sa mismong creek. Pagka-subside kasi ng tubig nito, malilinis natin mabuti yung drainage. So alamin natin kung sino ang naglagay ng mga bato, ng mga boulders na nabara yung ating drainage outlet. Steve Daisa, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kilala ang Bicol Region bilang isa sa mga rehiyon na parating dinaraanan ng bagyo at tinatamaan ng iba pang kalamidad. Pero nang magtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Camarines Norte at Camarines Sur para sa unang hakbang sa Kinabukasan Project, dalawang kwento ng pag-asa at pagtutulungan ang aming nasaksihan. Sa pagpapatuloy ng GMA Kapuso Foundation sa unang hakbang sa Kinabukasan Project, nagtungo ang aming grupo sa Bicol Region. At sa bawat paaralan na aming napuntahan, iba't ibang kwento ng pasasalamat at inspirasyon ang aming nalalaman. Una naming pinuntahan ang Camarines Norte. Dito muli naming nakita ang mga ipinagawa nating silid-aralan sa F. Caudilla Elementary School na mula sa Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay Project. Ang kanilang punong guro ang mismong humiling para sa silid-aralan na ito. Buong puso po kami nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation dahil nandito na po yung aming dinasal na building. Kitang-kita po yung mga talagang sira dito mula po sa partition, sa mga bintana, sa pinto, din sa roofing. Lahat po yung mga damages na yun, hindi na po makikita dito sa mga building namin ngayon. Talagang solid po. Sa lahat ng kanyang sinulatan, tanging GMA Kapuso Foundation lamang daw ang tumugon sa kanyang kahilingan para sa paaralan. Nasabi namin po yung 3-in-1 kasi una, yung building. Tapos nakapag-tree-planting pa, tapos nandito po yung pangatlo doon sa 3-in-1. Maraming salamat po. Hindi rin maitago ng mga bata ang pagkasabik sa kanilang mga bagong gamit. Salamat po sa pagbigay niyo sa amin ng mga bag. Masayang-masaya po kami. Excited ka na ba pumasok? Apa. Sumunod naman naming tinungo ang Tigaon Elementary School sa Camarines Sur. Dito namin nakilala ang batang sinuwala. Wala po silang pambiling mga gamit. Kaya po naisip ko, sumulat po ako para matulungan po sila. Sa kanyang murang edad, batid ni Noela ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Kasi po, gusto ko pong maging isang instrumento para makatulong po sa kanila. Nakakatuwa na ang handog nating school supplies ang tila naging katuparan ng kanilang munting pangarap. Isa po ito sa mga pangarap ko na hindi ko makakalimutan na natupad po. Humahanga kami sa hangarin ninyong makatulong sa inyong mga kababayan, Sir Efren at Noela. Kayo ay paalala na walang maliit o malaking paraan kung nais na tumulong. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumulong sa unang hakbang sa Kinabukasan Project sa Camarines Norte at Camarines Sur. At dahil ito, panahon na naman nga ng bagyo mga kapuso, kami po'y nananawagan muli para sa mga relief goods tulad ng banig, ng kumo, tsinelas, bigas, mga delata at iba pang mga maaari ninyong ihandog para sa mga maapektuhan ng mga paparating na bagyo. Kung nais po ninyo maging bahagi ng aming pang ibang proyekto, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari rin maglagon sa www.kapusofoundation.com. Kinilala po ang Think Before You Click na campaign ng GMA Network sa 2012 TAT Awards. Ayon sa mga nangakasiwa, isa raw epektibong kampanya ang Think Before You Click para sa responsableng paggamit ng internet. Tinanggap ang Safe Surfer Award ni GMA Vice President for Multimedia Journalism, yan si Howie Severino. Kinilala rin ang kapusong si Julian San Jose bilang trending personality at bilang People's Choice. Social media gives everybody now a power that they never expected that they would ever have.
And we all know that the flip side of power is responsibility. It espouses safe surfing. It has a good advocacy for responsible use of the internet or social media. Naka-alerto na ang lokal na pamahalaan ng San Mateo o Rizal. Sakaling umapaw ang mga ilog doon, bunsod pa rin ang walang tigil na ulan. Tig-isang CCTV camera ang nakatutok sa dalawang ilog para mamonitor ang taas ng tubig. Nakatutok si Cesar Apolinario. Maghapong nagbantay sa ilog ang ilang residente sa Barangay Banabasa, San Mateo, Rizal. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig nito mula 17 meters kaninang umaga, umabot na sa 18.1 meters pasado alas 3 ng hapon. Sanay na ho kami talaga dahil matagal na ho kami rito eh. Pero inaantabayanan din namin. Kuminto ang trabaho, bumaba ako rito. Kasi sabi ko, kailangan ka ko ma-monitor yung tubig. Kasi pag nasakto na yung tubig na dumating na dito, kailangan mag-evacuate na kami. Dahil patuloy ang pagbuhos ng ulan, 24 oras na nagmo-monitor ang rescue team. May 4 na custom-made plastic boat na hinanda at sari-saring gamit pang rescue. 19.5 meters ang critical level ng ilog. Ibig sabihin, kailangan mag-ayos na para mag-evacuate ang mga tao. Kapag 20 meters na ang taas, simula na ang evacuation, lalo na yung mga nasa tabing ilog. Kahit 18.1 meters lang ang taas ng tubig sa ilog, ayaw magbaka sakali ng rescue team. Posible raw kasing lumakas ang pagbaba ng tubig mula sa bundok. Gaya raw na nangyari noong bagyong Frank at Ondoy, kung saan marami ang naperwisyo. Kailangan pa rin nakapreposisyon po yung rescue natin kasi hindi natin alam gaano kalaki yung volume ng tubig na magagaling po sa bundok. Nakakatulong din sa pagmamonitor ang CCTV camera na nakatutok sa dalawang ilog ng San Mateo. Ikinabit na rin ang CCTV para i-monitor ang water level ng ilog sa boundary ng Marikina at San Mateo. Pag umabot na yung water niya ng mga 21, 22. Okay, hanggang saan yung tubig na yun, sir? 21 or 22, halos papantay na sa kalye yan eh. Okay. So as of now, meron pang mga 2 to 3 meters pang layo niyan sa kalye. Magdamag magbabantay ang mga tauhan ng munisipyo lalo't hindi pa rin tumitila ang buhos ng ulan. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Susunod, sisilipin natin ang shooting ng bagong music video ni Julian San Jose. Sikat na Korean pop group na Super Junior. Kabado pero excited sa paglabas ng kanilang bagong album. Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.